Okay, so pakinggan natin 'to and nag-research ako kasi tungkol dito sa mangyayari kay Vitali. Pakinggan natin. Bago tayo magpatuloy, isasaad ko rin na yung 5 acts na chinarge siya Okay. ay ipapile sa Taguig, di ba? Sa Taguig? Substation? Ipapile na. At habang daw doon siya ay under custody siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien. Ngayon, mag-uusap pa ang Bureau of Immigration at CIDG ukol sa proseso nito. Pero sa akin paningin, at ito'y akin lamang, hindi ito'y batas yung sabi ko, ay doon muna siya mananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa habang siya ay naghihintay ng paglitis sa kanya rito. Nako, ibig sabihin wala pa siyang bail recommendation dun sa mga kaso sa kanya. Kasi nga nahuli siya under the guise of hot pursuit, 'di ba? Ibig sabihin warrantless arrest yung nangyari. Kasi 'di ba hinula, dinampot na lang siya tapos sabay he was sent to jail, 'di ba? And nakakatawa lang talaga dito. If you actually try to browse yung mga foreign YouTubers, walang sympathy para kay Vitali. Parang deserve talaga niya na mangyari sa kanya 'yan. So, isa-summarize ko na lang sa inyo yung nangyari dun sa press con kung wala kang oras. Pero meron limang ikakaso, at least 5 ikakaso sa kanya. Now, all of these cases would be in relation to cybercrime. Ibig sabihin kasi nga habang ginagawa niya yung mga alleged crimes niya is naka-stream siya sa Kick, 'di ba? Doon kasi yun talaga. I don't know kung nandun pa yung content na yon, but because of that, may ano rin yon, may extra layer or extra 1 degree higher yung mga kakaso sa kanya. So talagang he is in a lot of trouble kumbaga. Pero sinabi rin naman sa akin ng mga lawyers namin na yung mga kaso naman sa kanya are all available. Okay. Ang problema nga lang talaga since nahuli siya ng under the warrantless arrest or yung hot pursuit, medyo kailangan dumaan muna siya sa proseso, 'di ba? So, and ngayon pinarada siya kasi nga alam naman natin, para sa akin na hindi naman to not for anything legal maganda na rin tong precedents para dun sa mga would-be vloggers na pupunta rito at manggugulo. Kasi hindi, kunyari, di ba kasi nauuso talaga yan eh. Nagbanggit ako ng mga pangalan, di ba nasa South Korea pala nakakulong ngayon si Johnny Somali. Ito naman, sa atin naman, di ba? Ibig sabihin talaga, if there's a will, there's a way talaga para panagutin itong mga ganitong klaseng vloggers. And doon din sa mga local vloggers natin, wag nyo na lang para pamarisan. Kasi mukhang nagiging seryoso na ang ating kapulisan pagdating sa mga content na hindi kaaya-aya. So that's is so far what's going on. Now, yung binanggit dito is 5 kaso lang. I've heard na meron pang ibang magkakaso in succession. Grabe, di ba? So, ang mangyayari niyan, ngayon kasi I think nasa watchlist lang siya nasa watchlist lang siya ng Bureau of Immigration. Wala pa siya, hindi pa siya tinag lang siya as flight risk, pero kunyari nakapagpiyansa siya, pwede na siyang umalis kasi hindi kailangan munang sabihin ng kailangan munang may korteng mag-utos na hindi siya pwedeng umalis. Di ba nga kasi it's his constitutional rights na to travel anywhere he wants kahit na sabi mong undesirable siya, kung wala namang utos ng korte na hindi siya pwedeng lumipad, hindi siya makakaalis pa rin siya. So, ang susunod na mangyayari dyan, I believe, ay after niyang makasuhan, magkakaroon siya ng bail recommendation na tinatawag. Kasi yung mga kaso naman niya has bail, okay? So, kung magkano man yun, ewan ko na lang. Malamang yung pera niya nasa lawyer niya, yung lawyer na humahawak sa kanya. Pagkatapos nun, kailangan yung prosecution has to file a motion to have this man na
na magstay dito hanggang sa matapos yung kaso niya. Yun lang yung pwedeng mangyari dito kasi kunyari nakakulong na, 'di ba? Nakakulong na siya. Tapos nag-bail na, ang gusto niyang mangyari is umalis agad, 'di ba? So syempre yung prosecution magfa-file sila ng motion to have this guy stay in the country until matapos yung mga cases niya. Mukhang madami. And alam niyo naman sa Pilipinas, matagal ang kasuhan dito. So, it will be very detrimental kung papaalisin natin tong tao na to, di ba? So, iyak, di ba? Don't drop the soap, Vitali. So, for the time being, nandito muna siya. Tapos siguro after ilang weeks, ayan, nalalabas na yung yung bail niya. Kung magkano yung piyansa sa kanya palabas, 'di ba? Ngayon, sana lang i-push through nila tong mga ganitong klaseng mga tao. Bakit? Kasi we need to have a precedence na tinatawag. Kailangan natin ng example na wag pamarisan ng mga tao yung ganitong klaseng mga content creator. Kasi look, it's all over the news. And merong mga ibang content creator talaga na gusto talaga nila na mapansin sila. Meron talaga mga ganun. Ibang klase kasi yung cloud chasing pag nasa world stage ka na. May nagtanong nga dyan na isang reporter kung meron daw sakit tong tao na to. Of course, hindi naman pwedeng mag-assume si Sec Remulla kung may sakit ba talaga or may something sa pag-iisip ba tong mga tao na to. Pero as far as I know kasi, kung ganyan nakalaki yung iyong platform, kailangan talaga, para-relevantan. The name of the game is clout. Matik yan. Lahat ng bagay gagawin mo dapat para maging relevant ka all over the news. Now, kung ang gusto niya lang is publicity, nakuha niya yon. In what way? Kasi nga, ayan, pinag-uusapan siya ng buong mundo. And literal na buong mundo. Try niyong hanapin Vitali dyan sa YouTube nyo. Ang daming lalabas na content creator na ang pinag-uusapan siya, 'di ba? So, isa yon. Tapos, alam mo yon, yung bang miski dito sa local pinag-uusapan siya. Ang akin lang baka may gumaya diyan. Kasi sobrang reactive ng ating bansa tungkol diyan. So, kailangan nating ipakita na ito yung example that will deter yung mga ibang would-be vloggers na magpapapansin dito sa Pilipinas. Kasi kung ako yung masusunod dito, sana din kasuhan din yung mga kasama niya, yung mga Pilipinong enabler niya, 'di ba? Kasi hindi naman yan makakapaggala kung wala namang magtutour guide diyan sa gagawin niya, 'di ba? Yung mga Pilipino kasi ngayon na tumulong sa kanya, hindi natin alam kung ano yung ginagawa nila. I've heard news na ito yung nangyayari dito sa mga to. Hindi ko kilala yung mga yun I've heard nasa na mga social media personalities din sila Pero my point here is that may mga taong nag-enable dito sa tao na to para gawin yung ginagawa niya. Gets nyo? Merong siyang videographer doon, merong mga nag-assist sa kanya, dapat din yung mga yon managot yon. Kasi kung hindi mananagot yon, ang problema lahat ay nandito sa tao na to. Parang mali yun. Mali yun in my opinion. Kasi, baka kasi next time may pupunta na naman. Kunyari may isang Vitali na naman. Halimbawa si FusiTube, 'di ba? Si FusiTube kasi yung sa opinion ko pinakamalapit sa kanya, or yung TikToker na bata na kupal, 'di ba? Kasi marami yan kupal content nga sabi ni Sek So, ang isipin ng Pilipinong tutulong, hindi naman nahuli yung mga last time Hindi na nagot 'di ba? So, kailangan yan, all in sila dyan dapat. Kasi since sinimulan nila yan, pati yung mga iba, ikasuhan na nila. Ako, I'm all for it. Kahit na sabihin mong slap on the wrist na lang yung idea na lang na pupunta ka ng korte, it's fucking expensive yung mga ganon. Promise ko sa inyo, hindi mura yung mga ganyang bagay. Yang si Vitali, sigurado mo, north of 1 million ang magagastos niyan dito.
diyan sa endeavor na yan. And baka nga hindi na makalabas yan eh. Kasi syempre, ang daming, sana hindi na makalabas ha. Don't drop the soap, bro.